Ito yung ulam na gugustuhin mo kahit tanghali, umaga o kaya sa hapunan. Kahit umulan man o umaraw, sarap talagang kumain pagka ito yung ulam. Meron ako 5 pirasong bangus na maliliit, binili ko sa palengke. 100 lang yung bili ko dyan, tapos nakadaing na yung isda. Bago ko binayaran, inamoy ko na muna para siguradong hindi amoy putik. O kaya naman amoy lumot yung isda. Hinugasan ko ng mabuti at tinanggal ko yung bituka na hindi natanggal. Pag uwi kasi ng asawa ko kagabi, may dala siyang gulay at yun na lang daw yung ulam namin ngayon. Tamang tama, meron pa akong ginisang bagoong. Tapos nga kaninang umaga nagpunta ako ng palengke, na timingan ko itong bangus na to kaya bumili ako. Nang malinis ko na yung isda, naglagay lang ako ng asin at saka ng powder na paminta. Para naman may konting lasa yung isda, hindi na rin ako naglagay ng harina. Hindi ko masyadong gusto kasi yung bangus na merong harina. Nang matapos ako, kinuha ko naman yung mga gulay. Kung sakaling nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-like and share naman para madami makapanood. Ginawa kong 2 piraso yung gulay, tsaka ko naman hinati sa gitna. Akala ko may sira yung nabiling gulay. Mahirap pa naman bumili ng talong, lalo na kung hindi pa nahahati, di mo makikita yung sira. Pero yung huling hiniwa ko may sira, pero konti lang naman. Pagkatapos ko makapaghiwa, nagsalang na rin ako ng kawali. Uunahin ko munang iprito yung gulay bago yung isda. Siguradong nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Kapag naprito ako ng ganito, ang inuuna ko yung balat para hindi matakaw sa mantika. Sa mga bagong pasok at followers, maraming salamat po sa inyo. At kung pwede, maglalambing na rin ako, paki-like and share para madami makapanood. Kapag golden brown na yung gulay, pwede nang hanguin. Ganyan ako magprito ng gulay, gusto ko yung medyo sunog. Pero yung iba ayaw naman nila yung golden brown yung pagkakaluto. After kong hanguin yung gulay, inilagay ko naman yung isda. Hindi kasya yung 3 kaya 2 muna yung inuna ko. Kung ayaw ninyong matalsikan ng mantika, ang gawin ninyo, lagyan nyo agad ng takip kapag nailagay na. Pero yung iba naglalagay sila ng harina o kaya ng sukay, binababad muna nila para hindi matalsik yung mantika. Habang hinihintay ko maluto yung isda, hinimay ko naman yung talbos ng kamote. 2 tali nga pala ng talbos ng kamote yung binili, kakaunti lang kasi kapag kaisa lang. After ko makapaghimay, binalikan ko naman yung niluluto ko. Sa mga hindi pa nakapalo sa akin, pakipalo na lang po ako para updated kayo sa mga susunod. After kong hanguin yung isda, yung isa naman ang sinunod ko. Shoutout nga pala kina Ege Robilin, Benita Gersaniba ng Tagaytay City, at kay Nali Felix ng Santa Rosa, Laguna. Nilaga ko naman yung talbos ng kamote, naglagay lang ako ng kaunting asin para magkaroon ng lasa. At nang kumulo na, tsaka ko naman nilagay yung gulay. Nilubog-lubog ko lang yung dahon para madaling maluto, tapos pinatay ko na rin yung kalan para maluto na lang sa init. Inilagay ko na sa lagayan at kumuha lang ako ng kaunting bagoong. After nga ng ilang minuto, luto na rin yung almusal natin mga lods, kasama na dyan pati yung baon namin. Paano mga lods, kain na muna tayo.